Hello mga kayanggaw! Hello po! Welcome back to our channel. We hope you're all safe and sound. Once again, yours truly, your voice actress and narrator for this channel, Miss Jem, and my co-voice actor here. Randall! Yes. Welcome, and as promised, babanggitin na natin ang ating kayanggaw of the day. Yahoo! Mula sa Inday story natin. Yan. Ay, Inday ba yun? Hindi Inday. Past story natin. Basta yung pinaka-first story natin. Siya si Alalahanin Noel. Siya si Noel and Chano. 9957. Yan. Pati yung number. So, ang sabi niya, grabe. First time ko ma-witness itong on-cam live VO. Sobrang nakaka-amaze. Ganyan pala nangyayari behind the studio. As for the story, sobrang ganda. Staying by each other's side through difficult times and loving the imperfections perfectly. Ang ganda ng launching ng live VO nyo, Miss Jem. More success pa po. Yun. Ayan. So, thank you kay, ano ba to? Noel. Thank you, no? Noel, sa pag-mention ng natutunan mo sa story and sa pag-wish ng success sa ating program. So, sa iba pang kayanggaw na gusto ring ma-feature, anong gagawin nila, Randall? Ayan, mag-comment lang po sa ating mga video sa ating YouTube channel. Kahit saan dyan, antayin natin na, antayin nyo na ma-feature ang inyong comment. At babanggitin namin yan dito sa ating episode. At syempre, para mapansin, kailangan talaga yung, bukod sa mahaba siya, yung kumpleto rekado siya, nandun yung lesson, diba, na natutunan nyo, favorite part nyo, Yan. and yung mahalaga rin yung pag-wish ng success sa ating channel. So, ayun, congrats, Noel and Charo, and thank you for supporting us. And our story for today is, ano nga ba? Ito ay kwento ni Via. Tama? Yes. Yes. So mga kayanggaw, humanda na kumapit ng kilabutan at kiligin sa ating storya ngayong araw. Ang pag-ibig ay hindi dumarating sa tamang oras, kundi ginagawa nitong tama ang kahit anong oras. Isang mapagpalang araw po, Miss Jem, at sa lahat ng nakikinig. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari isang dekada na ang nakalipas. Sa bayang pinagtrabahuhan ko kung saan magkasabay kong naranasan ang kababalaghan at ang pagdating ng pag-ibig na hindi ko inaasahan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Via at ito ang aking kwento. Via po, abay mag-iingat ka ron ha. Tandaan mo lahat ng bilin ko sa'yo. Siyempre naman po, Lolo. Masunurin kaya ako. At saka, never ko pong makakalimutan yung mga bilin sa katuro niyo sa akin. Promise po yan. Dapat lang ikaw na lang ang tanging alaala ko sa tatay ko. Siya nga lang talaga, mas nauna pa siya sa akin. Hindi siya nakita kung gaano kasipag at kagaling ang anak niya. Lolo naman papaiyakin niya pa po ako niyan. Ako naman Pero, oo nga po, no? Paano kaya kung nandito pa rin si tatay? Ay, siguro po, tuwang-tuwa siya kasi yung nag-iisa niyang anak, may trabaho na rin sa wakas. Apo, alam kong nanonood ang tatay mo sa'yo pula kung nasan man siya ngayon. At alam kong proud na proud siya sa'yo sa lahat ng mga narating mo. Ay, ano ba yan? Lolo naman May iyak pa ako niya nang wala sa oras. Ay, aalis na nga po ako, Lo. Baka mamaya, magdrama pa ako rito O siya, mag-iingat po kayo rito ha. Bobet, si Lolo. Naku, wag na wag mong iiwan dito sa bahay ng matagal ha. At huwag kang magpapasaway sa kanya. Ano ka ba naman? Ginawa mo naman bata si Bobet. Isang taon lang naman ang tanda mo sa kanya. Isip bata naman po kasi. Naabutan ko nga nung nakaraan, nakikipag-agawan pa ng bases sa mga bata ron sa bakanting lote. Alam mo naman ang pinsan mo, mahilig talaga yan sa mga bata. At saka si Onyok naman talaga ang pakay niya ron. Alam mo na tabang palakas lang sa kapatid na babae, nagugustuhan niya. O siya, lumarga ka na para makapagpahinga ka kagad pagdating mo ron. Bukas yata may duty ka,
Ay, opo eh. O siya, alis na po ako, Lo, ha? Sige, sige. Mag-iingat po kayo rito. Oo. Bobet, ha? Yung bilin ko sa'yo. Linggo ng umaga nang umalis ako sa baryo namin at bumiyahe papunta sa kabilang probinsya kung saan ako natanggap bilang accounting staff sa isang munisipyo. Ayos lang sa akin kahit malayo kina Lolo Isyong. Gusto ko rin kasing matutong magsarili, lalo na't hindi na rin bumabata si Lolo. Halos 3 oras ang biyahe ko sa bus. Pagbaba ko sa maliit na bayan na iyon, namangha ako sa ganda ng paligid. Wow! Grabe, ang ganda naman pala dito. Napakalinis. Ang presko pa ng hangin. Sakto. Hindi ako masyadong maho-homesick nito. Ano yun? Libro? Teka nga. Pulutin ko nga. Huwag mong hawakan yan! Ha? Huwag mong ugaliing mangialam sa mga gamit na hindi naman sa'yo. Napangiwi na lamang ako nang mabilis pulutin ng mukhang nerd na babae ang libro. Saka naglakad palayo. Alam ko namang hindi dapat nakikialam sa hindi ko gamit. Pero nasa gitna kasi iyon ang daanan ko at wala rin akong kasabay. Kaya akala ko'y naiwan na ng may-ari. Kung makapagsalita naman siya, parang krimen ang balak kong gawin. Nagkibit balikat na lamang ako at sana'y tutuloy na. Pero napakunot ang noo ko nang may makita pa akong isa pang bagay. Doon mismo sa pinulutan niya ng libro. Ano to? Kwintas? Sa kanya rin kaya to? Ay, kinuha niya nga yung libro eh. May naiwan pa rin siya. Teka, wala namang ibang tao rito ah. Kaya sige, kukunin ko na nga lang muna to. Saka ako na lang susuoli sa kanya kapag nagkita kami ulit. Nang makarating naman ako sa tutuluyan kong boarding house, nagbihis ako at saka kumain ng pabaon sa akin ni Lolo. Nang buwaba na ang kinain ko, saka ako humiga para magpahinga. At hindi rin nagtagal, nakatulog na nga ako. 6:00 na ng gabi nang magising ako. Kaya inayos ko na lang ang mga gamit ko sa built-in cabinet na nasa kwarto ko at saka kumain ng hapunan. Mabilis din akong nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, nagulat na lamang ako nang pagpasok ko sa accounting office ay nakita ko roon ang babaeng mukhang nerd na masungit. Lalapitan ko na sana siya para isoli ang kwintas, pero biglang humarang sa akin ang isang lalaking matangkad, maputi at payat. Kikiligin na sana ako, pero nang magsalita na siya, pasimple na lamang akong napangiwi. Hi, friend! I believe bago ka rito, kaya let me introduce my beautiful self. Ako nga pala si Steffi. Ikaw, anong pangalan mo? Ay, by the way, ang ganda ng girls mo ah. Natural ba yan o pinakulot mo lang yung, ano ba yan, sadya ba yan? Natural lang to. Nga pala, ako nga pala si Bia. Salamat Bongga. At dahil pareho tayong pretty, mag-bestie na tayo ha. Simula ngayon, bawal ang angal. Ang tatanggi sa beauty ko, mabubungi. O siya, sige, oo na. Siya. Besties na nga tayo. Oo nga. Ay, nandito yung table mo ha. Magkatabi ang table natin, bestie, di ba? Bongga. Stephen, umayos ka nga dyan. Nasa trabaho ka rin at wala ka sa parlor, ha? Wala rin sa palengke o parke para makapaghuntaan ka dyan. Yes po, Miss Medel. Sungit. Lihim na lamang akong natawa sa sinabi ni Stephen. Totoo namang napakasungit ng babae. Pero dahil sa presensya ng bago kong kaibigang bakla, kahit paano yung gumaan ang pakiramdam ko. Nalaman ko ring si Miss Medel pala ang accounting head namin. Bukod sa aming 3, may isa pa kaming kasama, si Ponty. Isang JO o staff na inalok magtrabaho dahil kulang sila sa tao.
Contractual lang sana siya, pero dahil masipag, tuloy-tuloy ang renewal ng kontrata niya. Ayun na palang kuya mo, Via. Oh, siya si Ponti. Siya yung sinasabi ko sa'yo na J.O. Oh, may bago? Oh, ayos yan ah. The more, the merrier. Hi, miss. Ako nga pala si Ponti. Hi. Ako naman si Via. Nice meeting you. Grabe. Ang hinhin mo ah. Babaeng babae. Ganda mo pa. Nako, sigurado ako marami kang manliligaw, no? Nako, wala pa nga nagkakamali. Ay! Nako, pahambol pa si Bebe. Shh! Magtrabaho na nga kayo. Ang iingay ninyo. Yes po, madam. Napailing na lamang ako nang makita kong umirap pa si Stephen bago tumutok sa computer niya. Ako naman, nagsimula na rin sa trabahong ibinigay sa akin ni Miss Medel. Nag-lunch break. Niyaya ako ni Stephen na kumain sa karinderyang nasa gilid lang din ng munisipyo. Ngunit, nang mapalingon ako kay Miss Medel na abala pa rin sa ginagawa niya, naisip kong paunahin muna sina Stephen para maibigay ko na sa kanya ang kwintas. Oy sis, tara na. Ano pang hinihintay mo dyan? Wala. Sige, mauna na muna kayo sa labas ha. Susunod na lang ako. Oy. Uy, sama ko sa inyo ah. Ay nako, bawal sumama sa amin ng mga feeling lalaki, no? Ganun? Bakit ikaw pwede? Feeling babae ka naman ah. Ay! Kapag nagpakababae ako, ikaw ang bawal sumama sa amin ah. Dito pa talaga kayo sa opisina nag-aasahan na tag-iingay ha? Lumabas na nga kayo. Naririndi ako sa mga bosses ninyo. Ay nako, palibasa kasi thunders na. Tara na mga sis. Huwag mo sabihin, gusto mo pang yayain si Miss Medel. Ha? Hindi ah. Hindi naman kami close para yayain ko siya, no? Nakita ko yung mga mata mo sa kanya, no? Halika na, tara na. May sasabihin ako. Wala na nga akong nagawa nang hilahin ako palabas ni Stephen sa opisina. Sumunod naman sa amin si Ponti at nagsimula na kami maglakad papunta sa karinderya sa gilid ng munisipyo. Habang naglalakad, doon na sinabi sa akin ni Stephen ang tungkol kay Miss Medel. Oy sis, ito lang sasabihin ko sa iyo ah. Huwag na huwag kang lalapit kay Miss Medel kung ayaw mo makulam. Makulam? Yung dalagang thunders na yon, sa'yo mangkukulam. At saka, nakita ko kung paano kanya tignan kanina. Diyos ko! Parang may itim na binabalak. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na lang siyang pansinin para hindi siya mainis sa'yo. Baka mamaya magulat ka na lang isang araw pagising mo. May matang may ngipin ka na dyan sa noo mo. Ay! Grabe ka naman sa matang may ngipin. Ay nako, basta kung maganda yung ngipin, ayos lang sa akin no. Pero kapag one seat apart, ay nako, hindi ko matatanggap yun. Nagawa mo pa magbiro? O sige, basta sundin mo yung sinabi ko sa'yo ha. Teka lang. Tingnan mo, maganda pa ba ako? Ha? Yung makeup ko. Di pa ba nahulas? Baliw? Para namang naka-makeup ka talaga. Hindi ka naman naka-makeup ah. Pero teka. Okay naman. Beautiful face pa rin naman. Talaga? Sus, baka kasalubong mo lang yung crush mo eh. Parang sinisindihan na agad yung pitan mo. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Ponti. Kaya napabaling ako kung saan nakatuon ang paningin ni Stephen. Ngunit wala naman kaming ibang makakasalubong, kundi ang isang lalaking nakasuot ng asul na uniforme at itim na slacks. Naka-face mask siya, may bitbit na walis at dustpan. At may hila-hilang malaking trash bin na may gulong. At nang magkalapit na kami, saka siya pinansin ni Stephen. Ay, Bebe Uno! Ay nako, tinanguan ka lang oh. Ibig sabihin no, Stephen, wala siyang gana makipag-usap sa'yo. Sige na, lakad na. Gugutom na ako eh. Dahil mo pang Che. ibas eh. Ay nako, kung gutom ka na, mauna ka na doon. Sige na. Wala naman kami sinabi sumabay ka sa amin ni Via.
Siya nga pala, si Via. Bago naming office mate. O ano, pinansin ka ba? Nagsasayang ka lang ng laway dyan sa lalaking yan eh. Kahit janitor pa yan dito, may standards pa rin yan no. At hindi ka bilang doon yung mga binabaeng katulad mo. Ay nako, kayong dalawa talaga no? Kanina pa kayo nagbabangayan dyan. Anong oras na? Kumain na kayo. Baka mamaya mapagalitan pa kayo ni Miss Medel kapag late kayong bumalik. Uy, nagsasalita ka pala pre. Ang akala ko, pipik eh. Alam ko na, type mo si Via no? Ouch naman, bebe. Uno. Kanina pa ako nagpapapansin pero hindi mo man lang ako kinakausap. Tapos isang salita lang nito si Via. Saka ka lang naman, Sen. Ay, nako, sige na nga. Kung gusto mo siya, magpaparaya na lang ako. Maluwag sa dibdib ko. Oh, loko. Hindi naman ibig sabihin na ngayon lang ako nagsalita. Ibig sabihin may gusto na ako sa kanya. At saka tingnan mo nga yung buhok niya. Masyadong malinis. Ano naman kunik nun? Kapag masyadong malinis ang buhok ng isang babae, ibig sabihin, palagi siyang tama. Kaya pas ako sa mga ganyan. O siya, mauna na muna ako dun ha. O kayo, kumain na rin kayo kung ayaw yung tubuan ng matang may ngipin sa noo. Napangiwi ako sa sinabi ng lalaking nagpakilala bilang Uno. Aaminin ko, may itsura siya. Matangkad, moreno, makapal ang kilay, at napakatangos ng ilong. Pero na-offend talaga ako nang sabihin niyang lagi akong tama. Imbis na humanga, nainis na lamang ako sa kayabangan niya. Pero dahil doon, napaisip ako sa sinabi ni Stephen tungkol kay Miss Medel. Pag-uwi ko sa boarding house, sinuri ko ang kwintas at nakita ko ang kakaibang pendant nito. Isang maliit na medalyon na may pentagram, bungo, nakataling ngipin at mga batong parang obsidian sa paligid. Kakatakot naman pala tong kwintas na to. Kung pag-aari nga to ni Miss Medel at kung totoo ngang mangkukulam siya. Ay, hindi ko maisip. Ay, pero baka tinatakot lang ako na masungit na yun. Ay nako, matulog na nga lang. Kinabukasan, umagang-umaga pa lang, nakasalubong ko na kaagad ang mahanging si Uno. Wala nang ibang tao sa hallway nun, kaya ipinakita ko talaga na nakabusangot ang mukha ko sa kanya para alam niyang naiinis ako sa presensya niya. Good morning, Miss Via. Morning. Alam mo, hindi bagay sa'yo nakasimangot. Para kang manika may sariling buhay kapag kagabi. Ano namang connect nun ha? Ang dami mong sinasabi. Wala namang connect. Meron yun. Mabagal ka lang talaga mag-isip. Kaya ako yun nasabi na mukha kang manika. Nakapanood ka na ba ng horror movie? Yung pelikulang Maria Leonora Teresa? Kamukha mo yung manika ron eh. Maganda nga, pero kapag kagabi, usang gumagalaw tapos may masamang balak. So sinasabi mong masama yung ugali ko, ganon? May masamang balak ako sa'yo, ganon? Oo, teka lang. O, ikaw nagsabi niyan, hindi ako ha. Saka, okay lang naman sa akin kung yung masamang balak mo yung katulad ng iniisip ko. Ay naku, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Gulo mo kausap. Hindi naman ako manhid para hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Uno. Kaya imbis na mainis, biglang uminit ang pisngi ko at bahagya akong nahiya. Hindi kasi ako sanay sa ganong usapan, lalo na't hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo. Kaya pagdating ko sa opisina, napansin agad ako ni Ponti. Oh, Mia, ano nangyari dyan sa mukha mo? Ha? Oh, wala. Nainitan lang siguro ako. Bakit ka naman nakasibangot dyan? Ay, paano? May malakas kasing hangin na sumalubong sa akin kanina. Buhawi na nga yata yun eh. Umagang-umaga ng aasar. Mukhang kilala ko na kasi tinutukoy mo ah. Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Sandali lang ah. Paano lang ako?
Nag-aalangan akong sumunod kay Ponti sa banyo. Kaya sa labas na lamang ako. Si Stephen naman, nakiusyoso rin. Idinikit pa ang tenga sa pinto. Wala pa kasi si Miss Medel sa opisina, kaya walang sasaway sa amin. Ponti, ayos ka lang? Ano nangyari sa'yo? Ang aga-aga nagtuduwal ka. Oh my gosh! Huwag mo sabihin, buntis ka! Hoy, ikaw talaga. Masama na nga yung pakiramdam ng tao, aasarin mo pa. Hala siya, hindi ko naman inaasar, be. Tatanungin ko lang kung sino ang jumonti sa kanya kasi magpapajontis na rin ako! Baliw ka talaga, no? Paano ka nga mabubuntis wala ka namang matres? Ay, sakit, be, ah. Yung bibig mo walang preno. Nakaka-hurt ang feelings. Ilang minuto naman ang lumipas, pawis na lumabas si Ponti sa banyo. Namumutla siya at parang nanlalata. Ni hindi man lang siya tumingin sa gawi ko at dumiretso na sa lamesa niya para kunin ang bag niya. Kapag hinanap ako ni Miss Medel, pakisabi masama ang pakaramdam ko Kayo na munang bahala dito. Oo, sige, go. Go lang. Sige na, magpahinga ka na muna at uminom ka ng gamot. Pero mas mabuti magpa-check up ka muna. Baka mamaya totoong morning sickness na yan. Baliw. Sa bacho kunto. Morning sickness, mabubuntis lang ako. Hindi pwede, no? Sa babae lang ako magkakagusto. Tapos. Sabi mo eh. Ang akin lang naman, kung hindi tao, baka mamaya, tabaho na ang bumunti sa'yo para marasit yung pagka-tomboy mo. Hoy, ito talaga Huwag mo na nga asarin si Ponti. Sige na, Ponti. Muwi ka na, saka magpahinga ka, ha? Naku, huwag ka mag-alala. Taga rito lang yan, no? Ginawa niyang apartment yung lumang bodega sa likod ng munisipyo. Pinagpaalam niya kasi yun kay Mayor para libre ang tirahan niya. Inihatid pa namin si Ponti sa pinto. Pagbalik ko sana sa opisina, napansin ko si Miss Medel sa di kalayuan. Matalim ang tingin niya sa amin ni Ponti habang naglalakad palayo. Doon ako lalo napaisip na baka totoo nga ang hinala tungkol sa kanya at si Ponti ang punterya niya. Kaya bago pa niya ako mapansin, dali-dali akong pumasok sa opisina. Pilit na kumalma at itinuon na lamang ang sarili sa trabaho. Seryoso mo naman masyado, sis. Humihinga ka pa ba dyan? Lokaret, syempre naman no. Gusto ko lang talagang matapos agad tong trabaho ko. Kaya, ayun, tutok talaga ako. Hindi ka pa ba inaantok? May kape ako rito. Hindi naman. Pero sige, parang gusto ko nga rin magkape. Sige, ito na, gagawa na ako. Huh? Salamat. Lumipas ang isang buong araw na wala akong ibang inisip kundi matapos na ang duty ko at makauwi na sa boarding house. Habang naglalakad naman ako pauwi, ramdam kong parang may nakasunod sa akin. Kaya lalo ko pang binilisan ang paglalakad. Pagdating sa boarding house, hindi ko naman inaasahang makikita ko ron si Miss Medel. Hindi muna ako lumapit hanggang sa makapasok siya sa kwartong katapat lang din ng kwarto ko. Hala, dito rin pala siya nagbo-boarding house. Bakit naman ngayon ko lang nalaman? Pero sakto. Pagkakataon ko na to para maibalik ko sa kanya yung kwintas niya. Binuksan ko muna ang pinto ng kwarto ko bago ko kinuha ang kwintas sa bag ko. Inilapag ko iyon sa sahig at saka ako kumatok sa pinto ni Miss Medel. Nang marinig ko ang mga yabag niya papalapit sa pinto, mabilis akong tumakbo paloob sa kwarto ko. Nang maisara ko na ang pinto, napasandal na lamang ako ron habang dinadama ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Ngunit maya-maya pa, nakarinig naman ako ng katok sa pinto ng kwarto ko. Nagdadalawang isip pa nga ako kung bubuksan ko ba yon dahil baka si Miss Medel ang mabungaran ko. Pero sa huli, pinagbuksan ko pa rin siya. Ikaw ba nag-iwan ng kwintas na to sa labas ng pinto ko, ha? Ako nga po, Miss Medel. Kunin mo. Po?
Pero sa inyo po yan, di ba? Hindi akin to. Kaya sige na, kunin mo na. Pero, naiwan niyo po yan nung kinuha niyo po yung itim na libro sa daan eh. Bay, bakit ba napakakulit mo, ha? Hindi nga sa akin to. Kaya sige na, kunin mo na at marami pa akong asikasuhin. Hindi na ako nakagalaw nang mabilis niyang kunin ang kamay ko at ilagay sa palad ko ang kwintas. Ilang sandali pa ako nakatitig sa saradong pinto ng kwarto niya bago ko binalingan ang kwintas na nasa palad ko. Wala na nga akong nagawa kundi isara na lamang din ang pinto ko. Kinagabihan tuloy, hindi ako dinalaw ng antok sa kakaisip kung kanino nga ba talaga ang kwintas na ito. Maraming tanong ang gumugulo sa isip ko. Paano kung patibong lang pala iyon ng mangkukulam para ako naman ang sunod niyang puntiryahin? Kung ayaw niyang bawiin to sa akin, mas mabuti pa sigurong itapon ko na lang to. Ay, diyan ka na muna sa basurahan. Bukas kita itatapon ng tuluyan sa labas. Bago ako natulog, hindi ko alam kung ilang beses ako nagpabaling-baling sa higaan. Nakatitig sa kisame at tingding, pero hindi naging maayos ang tulog ko dahil may dumalaw sa aking isang nilalang sa panaginip ko. Nasa isang madilim daw akong silid at kitang-kita ko ang pagpasok nito. Napakapangit ng itsura, nanlilisik ang mga mata at mahaba ang dila. Gusto kong bumangon at sumigaw pero hindi ako makagalaw. Kahit anong sigaw pa ang gawin mo, Via, walang makakarinig sa'yo. Akin ka, Via. Akin ka. Kukunin ko ang atay mo at kakainin ko ito mismo sa harapan mo. Bumubuka ang mga labi ko, pero ni katiting na boses ay walang lumalabas mula sa lalamunan ko. At nang maramdaman ko ang bigat ng nilalang na sumakay sa dibdib ko, umang itatarak sa laman ko ang mahaba nitong mga kuko, doon na ako tuluyang napasigaw hanggang sa mapabangon ako. Diyos ko, buti na lang panaginip lang yun. Diyos ko, salamat po. Salamat po ginising niyo ko. Akala ko matutuluyan na ako. Bumaba ako ng kama at uminom ng tubig. Pilit ako malma bago muling huminga. Pero may narinig akong pagbulong na parang dasal, kaya sinundan ko ang tunog hanggang sa pinto. Pagbukas ko, nakita ko may liwanag ng kandila mula sa kwarto ni Miss Medel. Doon ako kinutuban na baka may ginagawa siya sa akin. Kaya kahit inaantok, pinaglabanan ko at natulog muli sa takot na baka hindi na ako magising. Uy sis, ano nangyari dyan sa mukha mo? Mukha kang zombie dyan. Ano ba pinagpuyatan mo kagabi? Huwag mo sabihin nakipagtelebabad ka sa Jowa Bells mo, ano? Lokarit, anong jowa bells ka dyan? Wala nga akong ine-entertain na kahit sinong lalaki. At saka ano? Papiti naman ito, tayo mo pa yung mga teleserye sa TV. Kasi pinangungot ako kagabi eh. Kaya ayun, hindi tuloy ako nakatulog ng maayos. Pag naaalala ko yun, natatakot talaga ako eh. Na baka hindi na ako magising ulit. Teka, bangungot? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Ang laki na nga ng mata mo, pinapalaki mo pa lalo. Hindi. Kasi, hindi mo pa ba napabalitaan? Ang alin? May isang staff daw sa munisipyo ang namatay kagabi. Dahil sa bangungot. Ano? Oo! Noong nakaraang buwan, may namatay ding staff dahil dyan. Tapos ngayon meron na naman ulit. At ang sabi pa ng embalsamador, wala raw yung atay ng bangkay sa staff na yon. Ano? Wala nang atay? Correct! At ganun na ganun din yung nangyari sa staff na namatay noong nakaraang buwan. Natameme ako sa mga narinig ko. Ibig sabihin, parang may sumpang nakakapit sa munisipyo. Kasi kung hindi,
paano magkakapareho ang paraan ng pagkakamatay ng dalawang staff. Pero may kung anong nagtutulak sa akin na mas magmasid pa. Bilang apo ng isang albularyo, naniniwala akong hindi ito simpleng pangungulam lamang, lalo na't nawalan sila ng atay. Doon ko naalala ang malaking nilalang sa panaginip ko at doon ko napagdugtong-dugtong ang lahat. Steven, maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi talaga bangungot yung kinamatay nila? Anong ibig mo sabihin? Palagi ko kasi aswang ang may gawa na sa mga staff na yun. Oh, ano yun? Oh, aswang? Tombits, nandito ka pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Ay, ayos naman na. Bakit? Concern ka na ba sa akin, ha? Well, pasensya ka na. Kasi hindi tayo talo eh. Oy, ano akala mo sa akin? Papatol ako sa kagaya mo? Wala ka naman talong. Excuse me. Taong nga meron ka. At hindi ako kumakain ng taong na bilasa. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, ha? Hindi to bilasa, no? Kahit tikman mo pa, pusto. Kadiri. Talaga mga tombits to. Manginig ka nga dyan sa sinasabi mo. Ay! Ay, nako. Ito na naman po sila. Hindi na lang ako nakisawsaw pa sa usapan nila at itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa trabaho ko. Pagsapit ng lunch break, nakakapagtakang mas lumalapit na sa akin si Ponti. Pinagbuksan niya ako ng pinto at sinasabayan sa paglalakad. Napansin naman iyon ni Stephen, kaya inaasar niya si Ponti. Ano yan? Oy, kanina pa kita napapansin. Didiskartehan mo to si Via, no? Kita mo na nga, nagtatanong ka pa. Saka ano namang masama kung dumiskarte ako sa kanya, di ba? Wala pa naman siyang boyfriend. Oh, Bia, di ba wala ka pa namang boyfriend? Wala pa. Oh, kita mo na. Kaya, wag ka nang umepal dyan, bading. Supportahan mo na lang ako. Kay Via, full support ako. Pero sa'yo, hindi, no? At saka kahit sagutin ka pa ni Via, hindi pa rin siya magkaka-boyfriend kasi babae ka nga. Uy, Ponti. Ay, Panty, ano ba naman yan, Uno? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot, saka nangangalabit eh. Papatayin mo naman ako sa bulat niyan. Nervyoso ka pala. Pero, tama ba yung narinig ko? Dinidiskartehan mo si Via? Oh, ano naman sa'yo? Kung ano man yung gagawin ko, labas ka na roon. Anong labas ako? Alam mo ba, yung mga kagaya ni Via, palaging tama yan. Hindi ka mananalo dyan. Sinasabi ko sa'yo. Oh, ano namang problema dun? Alam mo ba, kapag ang babaeng palaging tama, ibig sabihin nun, siya na yung tamang babae para sa akin. Ganun yun. Corny! Sus, inggit ka lang bading eh. Hindi ka kasi magugustuhan ng baby uno mo. Ay, nako, tama na nga yan. Ang iingay nyo. Narilindi na ako sa bangayan ninyo. Via, pwede ba akong sumabay sa inyo mananghalian? Ha? Bakit ako yung tinatanong mo? Baka kasi ayaw mo kaya nagpapaalam ako. Di sumabay ko. Talaga? Ay, happy? Kulang na lang tumalon sa tuwa. Hoy, Uno. Ako unang dumidiskarte kay Via, Huwag kang umepal dyan, uy. Kung makapagsalita ka naman, parang pagmamayari mo na si Via. Saka hindi pa naman kayo Kaya pwede pa yun, no? May the best man... Ay, hindi. Person na nga lang. Hindi ka naman lalaki. Ano, may the best person win na lang. Pinag-aagawan? Haba ng hair, pakitali nga yan, natatapakan ko na. Natawa na lamang ako sa hirit ni Stephen. Pero nawiwirdohan talaga ako sa inaasal ni na Uno at Ponti. Hindi ko na lamang sila pinansin dahil wala naman akong pakialam sa kanila. Isa pa, wala pa talaga sa plano ko ang makipagrelasyon. Hindi ako pumapatol sa tomboy at mas lalong hindi ako pumapatol sa mga mahahangin na katulad ni Uno. Pero nang hanggang sa pagbalik namin sa munisipyo ay iyon pa rin ang pinag-aawayan nilang dalawa, hindi na talaga ako nakatiis. Sabi mo noon, pas ka kay Via kasi laging tama. Pero bakit biglang nag-iba yung ihip ng hangin ngayon, ha? Ano bang trip mo? Wala.
Naisip ko lang kasi na baka tama nga si Via yung para sa akin. Kaya pasado na siya. Okay na yun. Linya ko yun eh. O talaga, wala kang originality, no? Gaya-gaya po tumaya kayo, no? Ay, nako. Teka nga. Ano nga ulit yun, Uno? Pasado na ako? At bakit? Nag-a-apply ba ako sa'yo, ha? Oo, teka. Yan ka na naman eh. Susungitan mo na naman ako. Hindi pa pwedeng maging mabait ka na lang sa akin. Hindi naman kita inaano ah. Anong hindi inaano? Inang-aano ka nga dati pa. Ay, nako, ayaw ko sa inyo. Alam nyo, dyan nagsisimula ang love story ng ate ko at yung napangasawa niya. Kunwari, inis sa isa't isa. Tapos malaman-laman lang namin, nagtitita pala. Palihim pa. Wait, kayong dalawa ha? Magsabi nga kayo ng totoo. Nagdidate kayo ng palihim, no? Uy, hindi, no? Hindi no. Talagang pareho pa kayo ng sagot? Nagtutulog defensive kayong dalawa, ha? I smell something fishy. Paano namang hindi ka makakaamoy ng malansa? Eh, isda nga yung ulam mo kanina. Mas malapit ang bibig sa ilong mo, no? Kaya huwag ka na magtaka. Tatawanan niyo pa ako? Kayong dalawa, napaghalataan ko na kayo, ha? Alam niyo, pwede naman kayong lumantad. No hard feelings. Ako, tanggap ko na. Ay, naku, hindi nga kasi. Ang kulit mo rin eh, no? Saka wala akong plano mag-boyfriend, no? Lalo na kung ugaling bagyo. Magaling bagyo? Oo, in other words, mahangin. Oh, may ugaling bagyo ka raw pala, Uno eh. Sino kaya sa atin? Saka wala namang sinabing pangalan ah. Dahil nga naririndi na ako sa kanilang dalawa, mas binilisan ko na lamang ang paglalakad ko. Patakbo namang sumunod sa akin si Stephen. Ngunit bago pa man kami makapasok sa opisina, may pahabol pa si Uno. Via, kung ako sa'yo, huwag kang lalapit ng lalapit dyan kay Ponti. Baka mamaya mahawaan ka ng pagkatibo niyan. Sayang yung ganda mo. At mag-ingat ka rin sa mga taong mapanlin lang, Via. Sabi ng expert sa pandilid lang. Hoy, baka marinig ka naman ni Miss Midel. Huwag kang ingay. Halos matuliro ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang malamig na tinig ni Miss Midel mula sa likuran ko. Nauna na siyang pumasok sa opisina at nang makapasok na rin kami, matalimang mga tingin na ipinukol niya sa aming tatlo ni na Stephen at Ponti. Ngumiti na lamang ako ng tipid saka umupo sa desk ko at ganun din ang dalawa. Isang umaga, nilakasan ko ang loob kong makausap si Miss Midel dahil nga madalas kong napapansin ang makahulugang mga tingin niya sa amin. Inagahan ko ang gising ko kaysa sa nakasanayan para lang maabutan ko siya bago pumasok sa munisipyo. Nasa tapat lang ako ng pinto ng kwarto ko noon nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto niya. Bahagya pa nga siyang nagulat nang makita niya ako ron. Oh, ang aga mo yata ngayon. Miss Medel, alam kong may alam kayo sa mga nangyayari sa munisipyo. At nung nakaraang gabi po, muntikan na ring malagay sa panganib yung buhay ko dahil sa bangungot. Kaya kung pinagawa man po akong kasalanan sa inyo, Miss Medel, humihingi po ako ng pasensya. Pero sana po, huwag niyo po ako saktan dahil kailangan po ako ng lolo ko. Sa akin na lang po siya umaasa eh. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Iha, ha? Pero sana, matuto kang buksan ang mga mata mo. Aralin mo ang kilos sa mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ng nagpapanggap na mabuti sa'yo ay tunay na mabuti. Minsan, nilinin lang ka lang nila dahil may gusto silang kunin mula sa'yo. Ano po? Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Pwes, pilitin mong intindihin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kaagad na siyang tumalikod at umalis. Ako naman ay naiwang naguguluhan habang nakatanaw sa papalayo niyang figura. Malamig ang tinig niya habang nakikipag-usap sa akin noon. Kaya naman hindi ko maiwasang tumayo ang mga balahibo sa katawan ko. Wala namang masyadong nangyari sa opisina dahil lahat kami ay abala sa aming mga gawain. Kinagabihan, hindi na ako nakapaglinis ng katawan at hindi na rin nakakain.
dahil sa sobrang pagod. At nang mailapat ko na ang katawan ko sa malambot na higaan, kaagad akong nakatulog. Ngunit muli na naman akong dinalaw ng malaking nilalang sa panaginip ko. Teka, anong ginagawa mo rito? Umalis ka! Umalis ka, Halimaw! Hindi mo ako mapapaalis, Via. Hanggat hindi ko nakukuha ang atay mo, hindi kita lulubayan. Kailangan ko ang atay mo para mas lumakas pa ako. Ngayon lang ako makakatikim ng atay ng isang taong may dugong albularyo. Hayop ka! Halimaw ka talaga! Bakit hindi ako makagalaw? Anong ginawa mo sa akin, ha? Simple lang. Gumamit ako ng udong. Sa gayong paraan, hindi mo ako magagawang labanan. Huwag kang lalapit sa akin! Halimaw ka! Ano ba, Via? Lumaban ka! Gumising ka na! Panaginip lang to, kaya gumising ka! Naroon na ako sa puntong alam kong nasa loob lamang ako ng panaginip ko. Pero nakikita ko ang sarili kong nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame. Pero hindi ako makagalaw. Kahit anong pilit kong igalaw ang mga daliri ko sa kamay at paa, hindi ko talaga magawang igalaw. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang pagdaloy ng mainit na likido sa gilid ng aking mga mata. Paano ka na ngayon, Via? Wala ka nang magagawa dahil kumuha ka pa ng dugo. Tulong! Tulong! Dahil sa simpleng sigaw ko na yon, para bang may puwersang biglang humila sa akin, palabas ng panaginip na iyon. Nabalik ako sa realidad at nang imulat ko ang aking mga mata, mukha ni Uno ang unang nabungaran ko. Via, ayos ka lang? Uno? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako dahil malakas ang kutob ko na. Ikaw ang susunod na bibiktimahin ng alasip. Ha? Hindi nga ako nagkamali. Pagdating ko kanina, binabangungot ka na. Sigaw ka ng sigaw ng walang boses tapos hindi mo naigagalaw na maayos yung katawan mo. Paano mo ako nagawang gisingin? Dahil sa korona ng undin. Korona ng undin? Napatingin ako kung saan nakatingin si Miss Medel at nanlaki ang mga mata ko nang makitang nasa palad ko na pala ang kwintas na napulot ko nung nakaraan na akala ko'y pagmamay-ari niya na siyang itinapon ko na. Teka, tinapon ko na to ah. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo yung totoo, Iha. Pero oo, ako talaga ang may-ari ng kwintas na yan. Sinadya kong iwan sa'yo dahil alam kong ikaw ang susunod na target ng alasip na yon. Teka, alasip po? Oo, mga mangkukgulam na naging aswang sa pamamagitan ng pagriritual o yung tinatawag nilang pag-aalasip. Namimiktima sila sa pamamagitan ng panaginip. At kapag nakapasok na sila sa panaginip mo, doon ka nila pupuntiryahing patayin sa pamamagitan ng pagkain sa atay mo. Ibig sabihin po, tama nga ako na aswang yung may kagagawa ng pagkamatay ng ibang mga tauhan natin doon. Oo, Via. At dahil isa ka sa naging target, babalik-balik ang alasip na yun. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya nakukuha kaya binabantayan ka namin. Teka, magkakampi kayo? Nung una, hindi. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan ng mga oras na iyon. Masyado na akong naguguluhan sa mga nangyayari at hindi na kayang iproseso ng utak ko ang mga impormasyong natanggap ko. Teka nga, paano niyo nalaman na ako na yung susunod na target ng alasip na yon? Matagal ko nang inaalam kung sino ang alasip na namimiktima sa munisipyo. Pero dahil marunong akong magbasa ng kilos ng mga tao, napansin ko kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Mula sa paraan ng pagtitig nila hanggang sa mga ugali nilang biglang nagbabago. Ako rin. Abay, nalaman ko kung sino ang alasip dahil sa korona ng undin. Pero paano po?
Tanda mo pa nung isinauli mo sa akin ang medalyon. Nang sabihin kong hindi yon sa akin, ay nakita kong itinapon mo yun sa basurahan dito sa gilid ng pinto mo. Kinabukasan, nilapitan ka ng alasip. Teka lang po Hindi ko pa rin po kasi maintindihan eh. Palagi naman po kasi may lumalapit sa akin kahit nasa akin ang wala yung medalyon eh. Dia, makinig ka. Noong una, wala pang epekto ang medalyon dahil hindi ko pa ito nadadasalan eh. Ngunit, nang nagsagawa na ako ng ritual, doon na nagising ang kapangyarihan ng medalyon na yan. Kung mapapansin mo, umepekto ito kaagad sa alasip. Pero nang itinapon mo na ito at wala na ito sa'yo nang pumasok ka sa munisipyo, saka lang umayos ang pakiramdam ng alasip. Teka, ibig sabihin, si Ponte po yung alasip? Ganun na nga. Teka lang kaya ba pinapalayo mo ako sa kanya kasi alam mo nang siya talaga yung alasip? Marahang tumango si Uno at doon nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko akalaing ang kabaitang ipinakita ni Ponti ay may masama palang kapalit. Nang malaman kong malaking proteksyon sa akin ang medalyong tinatawag na korona ng Undin, hindi ko na iyon inalis sa akin. Isinuot ko na lamang at itinago sa damit ko. Kinabukasan, lalo kong napatunayang si Ponte nga ang aswang na alasip. Ano nangyari dito? May morning sickness na naman? Baka, Ruha ka? Para sumangayo ka na rin buntis yung tombits na yon. hindi na lamang ako sumagot at hinintay ko kung makakabalik pa si Ponti. Pero inabot na lang ng alas 5 ng hapon, hindi na talaga siya nakabalik. Nang mapatingin ako kay Miss Medel, nakatingin din pala siya sa akin ng makahulugan. Para bang sinasabi niya sa akin na kailangan ko ng maniwala dahil nasa harapan ko na mismo ang ebidensya. Uy, sis, tara na. Mauna na tayo. Naninindig talaga balahibo ko sa tingin ni Miss Medeli. Parang may masama siyang balak palagi siyang nakatingin dito. Hoy, ikaw talaga alam mo, napaka-judgmental mo. Kilalanin mo muna yung tao bago mo husgahan ng ganyan. Ay naku, ewan ko sa'yo. Para mas kumakampi ka na sa kanya. Binabalaan kita. Kapag ikaw napahama ka tapos kung ano Isang pang... tao lang yung dahilan. At wala siya ngayon dito. Teka nga, anong ibig mo sabihin? Uy, Via! Hindi ko na muna sinabi kay Stephen ang mga nalaman ko tungkol kay Ponti. Kahit paano, naging kaibigan na rin namin siya. Pero dahil ako lang naman ang punteriya ng alasip, sa tingin ko, hindi niya po muna kailangang malaman yon. Via, uwi ka na? Ano ba sa tingin mo? Oh, sungit mo naman. Parang kagabi lang niligtas kita tapos ngayon sinusungitan mo na ako kaagad. Nakalimutan ko nga palang sabihin kagabi. Salamat. Walang anuman yun. Basta ikaw. Teka. Ano yun? Anong niligtas kagabi? Ano ba nangyayari kagabi? Ay, huwag niyo sabihin, nagdadate na kayong dalawa ha? Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Hoy, Locaret, hindi no. Niligtas na lang ako kagabi. Yun lang yun. Niligtas saan? Saan ka naman pumunta kagabi? Nagala ka siguro kaya ka muntikan mapahamak, no? Hindi naman lahat ng kapahamakan nasa labas ng bahay. Katulad na lang ng nagtatrabaho sa munisipyo na namatay. Nasa loob lang sila ng bahay nila pero nalagay pa rin sa pangarap ang mga buhay nila. Sa bagay. Pero ano gusto mong palabasin? Na binabangungot si Via tapos pumunta ka pa talaga sa boarding house niya para iligtas siya, ganun ba? Ay, kayong dalawa may nililihim kayo sa akin! Hindi na lamang ako sumagot at ganoon din si Uno. Katahimikan ang namagitan sa aming tatlo. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang gusto kong sabihin. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi pa handa si Stephen sa katotohanan. At kahit ako, hindi ko pa rin iyon lubos na matanggap.
Siya, sige. Dito na muna ako mag-aabang ng tricycle, ha? O, ikaw naman, Uno. Sigurado ko, ihatid mo si Via sa boarding house niya. Mag-ingat kayong dalawa. Ikaw rin, Step. Ingat ka, ha? Ingat ka. Alis na ako. Ano ikaw? Uy, tayo. Sasamahan nga kita, eh. Kahit wag na. Ay, naku, sungit mo pa rin talaga, oo. Pero kahit na sinabihan ko na si Uno na kaya ko nang umuwi mag-isa, nagpumilit pa rin siyang ihatid ako. At kahit suot ko na ang kwintas, ang korona ng undin, nararamdaman ko pa rin na parang may nakasunod sa amin. Marahil ay nararamdaman din iyon ni Uno, kaya bahagya siyang lumapit sa akin. Uy, ano ba? Umusod ka nga. Ang lapit mo na masyado eh. Wala ka bang nararamdaman sa paligid? Eh, syempre meron. Pero, kailangan ba talagang ganyan kakalapit sa akin? Siyempre. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng aswang na yun. At saka isa pa, malapit na magdilim. Bilisan na lang natin ang lakad para makauwi na tayo kagad. Pero paano ka naman? Baka ikaw naman yung punteriyahin nun. Hindi niya yung magagawa dahil mahina pa siya. Kaya nga kailangan niya makuha ang atay mo para lumakas siya ulit. At kapag nangyari yun, sigurado akong kami ni Miss Medel ang susunod niyang pupuntiryahin. Lalo na't alam niyang may alam kami tungkol sa kanya. Pero, hindi niyo naman ako papabayaan, di ba? Oh, akala ko ba matapang ka na rin? Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi ko alam kung bakit biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang marinig ko yon kay Uno. Ang inis ko sa kanya, napalitan kaagad ng kakaibang kapanatagan. Ilang gabi rin akong mahimbing ang tulog at ilang araw ding hindi nagpakita si Ponti. Nagtataka na tuloy si Stephen kung anong nangyari sa trabaho namin iyon. Kaya tuwing lunch break tuloy, kaming tatlo na lamang ni Uno at Stephen ang laging magkakasama. Ano kaya nangyari sa Tobits na yun? Baka binangungot na rin siya at nategi. Ano kaya kung puntahan natin? Oh, namimiss. Baliw no? Hindi. Concern lang ako sa lagay niya. Wala pa naman yung pamilya dito. Teka, matagal na ba siya rito? Ang alam ko, nauna lang siya sa akin ng konti. Laging nare-renew yung kontrata niya kasi maayos ngayong trabaho niya. Pero hayaan na muna natin siya. Baka may pinagdadaanan lang yung tao. O baka may inaasikaso lang. Malay mo, may plano pala siyang mag-abroad at inaayos lang yung papeles niya, di ba? Malabo yun. Hindi nga makatagal sa lamig yun eh. Kilala mo na talaga siya, no? Ay, hindi naman. Napapansin ko lang sa kanya. Siyempre, sa tagal ba naman namin magkatrabaho? Pero tama si Via. Mas magiging mabuti kung hahayaan na muna natin si Ponti. Baka mamaya may mahalaga siyang inaasikaso. Pasimple kaming nagkatinginan ni Uno. Sa totoo lang, nakokonsensya ako sa ginagawa naming paglilihim kay Stephen. Pero wala kaming magawa dahil ayaw namin sirain si Ponti sa paningin niya. Kahit may basihan at ebidensya kami, ayaw pa rin naming isipin niya na tinanaydor siya ng kinikilala niyang kaibigan. Dahil ilang araw nang natahimik ang buhay ko, inakala kong magtutuloy-tuloy na yon. Ngunit kinagabihan, hindi ko inaasahang muli akong dadalawin ng alasip sa panaginip ko. Teka, pinapangungot na naman pa ako. Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong magkita, Via. Kamusta na? Walang hiya ka! Walang hiya ka! Kung makapagtanong ka, parang hindi mo ako sinusundan araw-araw ah! Akala mo ba hindi ko nararamdaman ang presensya mo ha? Hindi na ako nagtataka kung malakas ang pakiramdam mo. Natural lang yon dahil nananalaytay sa dugo mo ang pagiging albularyo. At tiyak kong hindi rin magtatagal, isasali na rin sa'yo ng lolo mo ang kaalaman niya. Pero pasensya na lang siya dahil hindi na siya uuwihan ng pinakamamahal niyang apo. Akala mo lang yon! Hindi ako papayag na isang katulad mo lang yung papatay sa akin, no? Kahit halimaw ka pa, hindi ako matatakot sa'yo! At sino pinagmamalaki mo, ha? Yung manunugis at mangkukulam na yon, ha? Wala pa rin silang magagawa
dahil hindi nila kaya ang ginagawa ko. Wala silang kakayahan na pasukin ang panaginip mo katulad ng ginagawa ko. Kaya bago ka pa mailigtas ngayong gabi, sisiguraduhin kong nakain ko na yung atay mo! Halimaw ka talaga! Halimaw ka talaga, Pante! Natigil sa pagngisi ang pangit na muka ng alasip nang sambitin ko ang pangalan niya. Ang nanlilisik niyang mga mata ay lalo pang nanlaki at naging mas kasindak-sindak. Ramdam ko ang bigat ng mga titig niya sa akin at aaminin ko, natakot ako sa kung anong kaya niyang gawin. Pero tahimik akong nagdarasal sa isip ko na sana dumating sina Uno at Miss Medel para iligtas ako. Kilala mo na pala kung sino ako, ha? Sa bagay, palagi mong kasama si Uno. Kaya alam kong sinabi na nila sa'yo ang hinala nila tungkol sa akin. Manloloko ka. Akala ko pa naman totoo ka. Yung pala may masama ka lang balak sa akin. Pasensya ka na. Ikaw ang nakita ko eh. Naakit ako sa amoy mo. Kaya sa'yo nabaling ang atensyon ko. At alam mo naman, kapag may ginusto ako, hindi ko titigilan hanggat hindi ko nakukuha. Pero bakit? Bakit kailangan mong gawin to? Dahil ganito ako eh. Dahil aswang ako. At kailangan kong kumain ng atay ng tao para manatiling buhay. Kaya pasensya ka na. Dahil hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Kasalanan mo dahil nagpakita ka sa akin. Kasalanan mo dahil lumipat ka rito sa bayan namin. At ngayon, magiging pagkain ko na ang atay mo. Wag ka lumapit sa akin. Wag! Dahil hindi naman ako makagalaw, wala na akong nagawa kundi magdasal na lamang sa isip ko. Kahit wala sa isip ko, napapikit ako ng mariin nang maramdaman ko ang bigat niya sa dibdib ko. Sobrang bigat. Hindi na ako makahinga ng maayos. Para akong nalulunod sa kailaliman ng dagat. Pero wala akong magawa. At nang iangat niya ang kamay niya para saksakin na sana ako, bigla siyang natigilan. Ano to? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Ang init! Para ako sinusunod ng buhay! Dahil yan sa medalyon, ang korona ng Undin. Kung sakaling hindi na nga ako magising mula sa panaginip na to, sisiguraduhin kong pareho tayong mamamatay! Pagkasabi ko nun, biglang nagliwanag ang medalyon. Napapikit ako sa tindi ng liwanag. At nang magmulat ako ng mata, nasa harapan ko na naman ang mukha ni Uno. Sa gulat ko, agad akong napatayo at nagkauntugan tuloy kami. Aray! Grabe ka naman, Bia. Mang-headbutt ka talaga. Anong headbutt ka dyan? Bakit kasi lapit-lapit ang mukha mo sa akin, ha? Diyos ko, ibala ka ba sa akin masama, ha? Oo, grabe ka naman sa akin. Manyak naman talaga ang paningin mo sa akin. Ayaw mo nga magising eh. Kaya halikan sana kita para magising ka. Alam mo na, katulad dun sa napanood kong Sleeping Beauty ba yun? Aray ko naman. Kota ka na ha. Ang manyak mo kasi. Halik-halik ka pang nalalaman dyan. Kiskising kita sa pader eh. Kung hindi pala ako nakalabas sa bangungot na yun, ibig sabihin hahalikan mo talaga ako, ha? Hindi ka naman mabiro oh. Joke lang yun syempre. Huwag ka naman masyado kaagad. Hindi ako ganong klaseng tao no. May respeto pa rin ako. At saka kung halikan man kita, gusto ko may permiso mo at gusto mo rin, no? Asa ka pa, no? Hindi mangyayari yun. Huwag kang masyadong magsalita ng tapos dyan. Baka mamaya kainin mo yung sinasabi mo. Ewan ko sa'yo. Oh, Sakit. Dia, kamusta? Kamusta na pakiramdam mo? Nasaktan ka ba, ha? Sa panaginip po, oo. Sugatan po ako ng alasip, Miss Medel. Sinaksak niya ako sa dibdib pero nahawakan niya yung medalyon kaya natigilan po siya. Hinihingal ako. Hindi niya lang po talaga naibaon ng todo yung mga kuko niya sa akin eh.
Kaya hindi po ako nagkasugad sa realidad pero hanggang ngayon po, ramdam na ramdam ko pa rin yung sakit dito. Ay nako, Iha. Iyon ay dahil sa espiritual na aspeto siya umaatake sa'yo. Pero hayaan mo, ha? Mawawala rin yan. Ang mahalaga, nahawakan niya yung medalyon. Ibig sabihin, mas lalo siyang manghihina niyan. Hindi na nga siya nagtagumpay, di ba? Nakainin yung atay mo. Nahigo pa ng medalyon ang enerhiya niya. Hanggang sa sandaling iyon, nahihiwagaan pa rin ako sa medalyong korona ng Undin. Kung paano nito nasasalag ang kapangyarihan ng alasip at kung paano nito nakukulong ang masamang enerhiya ng aswang. Dahil sa kuryosidad, hindi ko na malayang nakatitig na pala ako kay Miss Medel. Oh, bakit Dia? Ay, sasabihin ka ba, ha? Mukhang may laman ng mga tingin mo sa akin eh. Nagtataka lang po kasi ako eh. Saan po ba galing yung korona ng Undin? Yan ba? Galing pa yan sa mga ninuno kong mangkukulam. Tinalo na mga ninuno ko ang hari ng mga Undin. Pagkatapos, nagsagawa siya ng ritual sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nakuha niya ang korona nito. At para maging proteksyon laban sa masamang kapangyarihan, dinikit niya ang medalyon sa noo ng Undin at saka dinasalan. Pero may limitasyon ito, ha? Bawal mapunta sa masasamang nilalang dahil mawawalan ito ng bisa. Ibig sabihin po ba, mawawala na yung bisa nito kasi nahawakan po ng alasip? Hindi. Hanggat suot mo ang medalyon, hindi mawawala ang bisa niyan. Maliban na lamang kung maagaw nito sa'yo at mapasa kamay niya ng tuluyan. Kaya huwag kang maglala. Mula ngayon, babantayan na kita palagi. Ha? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin makikitira ka sa akin, ha? Hindi. Siyempre hindi, no? Umuwi pa rin ako. Tapos, ayun, nakipagpalit ako sa nakatira sa kabilang kwarto. Para kapag narinig kong binabangungot ka na naman, mabilis lang kita mapupuntahan. Tama yan. O siya. Dahil alam na nating mahina pa ang alasip na yon ngayon, sigurado akong matatagalan pa bago siya makabawi. Pero, wag na wag ninyong ibababa ang depensa ninyo. Baka hindi na siya sa panaginip lamang umatake at sa halip, sumugod na talaga siya rito. Nang makaalis si Miss Medel sa kwarto ko, naiwan pa ron si Uno. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya mapaalis. Parang nawawala kasi ang takot ko kapag nandyan siya. Matulog ko na ulit. Mahaba pa ang gabi. Ikaw? Ayos lang ako. Pero ano? Ay nako, pwede ba huwag kang ngumiti ng ganyan? Naaalibadbaran ako sa'yo eh. Kunwari ka pa. Alam kong concern ka rin sa akin. Pero ayos lang ako. Babantayan kita habang natutulog ka. Paliw. Hindi ako concerned sa'yo, no? Concern ako sa sarili ko. Kasi baka mamaya magising na lang ako na malapit na naman yung pagmumukha mo sa mukha ko, no? Ako? Subukan mo lang talaga, ha? Talaga malalagot ka talaga sa akin. Nakikita mo to, ha? Babakat tong palad ko dyan sa pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng kinakabahan lang ako kanina kasi hindi ko alam kung magigising ka pa o hindi? At bakit ka naman kakabahan, Aber? Hindi mo naman ako kaano-ano para mag-alala ka ng ganyan, ha? Oo na. Hindi nga tayo magkaano-ano. Hindi pa sa ngayon. Pero soon, sigurado akong bibigay ka rin. Darating ang panahon na matitipag ko rin yung pader na tinayo mo sa paligid ng puso mo. At kapag nangyari yun, hindi ko hayang may makapasok pang iba dyan. Hindi ako nakaimik sa mga sinabi niyang iyon. Nainis ako sa paraan ng pagngisi niya habang sinasabi ang mga katagang iyon. Pero may parte pa rin sa akin na gustong malaman kung ano nga ba ang pakiramdam ng mahalin ng isang katulad niya. Dahil hindi ko na nga maitago ang pagsibol ng munting damdaming iyon sa puso ko, nagpanggap na lamang ako na walang pakialam sa mga sinabi niya. Ay nako, sigurado ka ba talagang babantayan mo ako habang natutulog ako, ha? Oo nga, ang kulit din pala ng lahi mo, no? Sige na, matulog ka na. May trabaho pa bukas.
Makulit ka rin naman eh. Oo nga, di ba, janitor naman ako. Hindi ko kailangan magtrabaho ng dire-diretso. Pag walang lilinisin, pwede naman ako magpahinga at umidlip. Siya, sige, okay. Sabi mo eh. Matutulog na ako ulit ha. Good night. Good night, Via. Sweet dreams. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakapikit dahil sa pahabol na iyon ni Uno. Mabuti na lang at nakatalikod ako sa gawin niya, kaya hindi niya makikita ang pagngiti ko. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako kaagad dahil sa magaan na pakiramdam kong iyon. Nang magising ako kinabukasan, nadatnan ko pa siyang nakabaluktot sa mahabang upuang nasa paanan ng higaan ko. Malapit iyon sa bintana, kaya kahit pasikat na ang araw, hindi ko muna binuksan para hindi siya masilawan. Pero kaunting kaluskos lang pala, kaagad din siyang napabangon. Oh, gising ka na kaagad? Teka, anong oras ka na ba nakatulog kagabi? Umaga na. Narinig ko lang yung tilaok ng manok nung nakahiga na ako eh. Ay nako, bakit kasi kailangan mo pa akong bantayan? Syempre naman, no? Para masiguro kung ligtas ka. Baka mamaya, mahimbing yung tulog mo, atakihin ka ng alasip na yun. Baka mamaya matuloy pa yung binabalak niya talaga sa'yo. Ay nako, loko. Ayun tuloy oh, puyat ka pa. Mukha kang panda sa eye bags mo. Sana sinabayan mo na lang ako sa pagtulog kasi. Kaunting kaluskus lang naman, nagigising ka na kaagad eh. Kahit na okay na yun. Mas maigi na yung sigurado ako. Kumusta ka? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Oo naman. Kaya, salamat ah. Ako wala yun. Ganyan naman talaga ako kapag ka-importante yung binabantayan ko, lalo na yung isang tao. Diba? Mas unahin mo talaga sila kaysa sa sarili mo. Natahimik na naman ako dahil sa banat niyang yon. Tipong nagpaparamdam na talaga siya sa akin. Paunti-unti. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi maintindihan iyon. Pero dahil isa akong dalagang Pilipina, hindi ako kaagad bumigay. Ayokong isipin niyang ganun lamang niya ako kadaling makukuha. Kailangan paghirapan niya na muna ang magiging sagot ko kung sakaling desidido na talaga siyang pumasok sa buhay ko. Dahil magkakasama na nga kaming tatlo ni na Miss Medel at Uno, sabay-sabay na rin kaming pumasok sa trabaho. Ay, sis! Ba't magkasabay kayo ni Miss Medel? Bagong friend? Parang ganun na nga. Ay, talaga ba? Hindi ka natatakot? Bakit naman ako matatakot? Dahil ba isa siyang mangkukulam, ganon? Siyempre, no? Alam mo naman na yung mga kagaya niyan, kapag may isang pagkakamali ka lang, naku, dyari ka talaga. Hindi naman siguro. Mukha namang hindi ganon si Miss Medel eh. Ang totoo niyan, tinulungan niya pa nga ako. Kasi hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako eh. Talaga? Buti hindi ka pa natetegi, sis. Diyos mio, Marimar. Hindi ko alam ang gagawin kung sakaling mangyari sa akin yun. Nandyan naman si Uno, kaya okay lang. Teka. Uno? As in, Bebe Uno? Na janitor natin dito? Teka, may iba pa bang Uno na pareho nating kakilala? Oh my God, Brihilda ka. Nagli-live na kayo? Ha? Kaya sabay Baliw. kayo pumasok, no? Baliw hindi, no? Magkatabi lang kami ng kwarto, pero hindi kami magkatabing matulog. Lukarit ka talaga. Saka, hello, dalagang Pilipina kaya to. No ring, no chuk-chak, no. Ay, natututo na sa mga gay lingo ko, ha? Ay! Mabilis na lumipas ang maghapon. Nang makapag-time out na kami at makauwi, saka kami nagtipon ni na Uno at Miss Medel sa kwarto ko para paghandaan ang pagsugod namin sa tirahan ni Ponti. Paano kung wala siya ron? Wala na siyang ibang pupuntahan, Via. Kaya hanggat hindi pa siya tuluyang magaling, kailangan natin siya tugisin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman magagalaw ng alasip hanggat nasa iyo ang medalyon. Ang tanging gagawin mo lang, idikit ang medalyon sa noo ng alasip para tuluyan na siyang mawala ng kakayahang makapasok sa mga panaginip mo. Pero gagawin mo lang iyon, ha? Kapag nasugatan na siya ni Uno. Para makasiguro tayong hindi na talaga siya makakaganti pabalik.
8:00 ng gabi ang takda naming pagsalakay sa lungga ng Alasip. Aminado akong kinakabahan pa rin ako. Pero dahil kasama ko sina Uno at Miss Medel, pinatatag ko ang loob ko. Pagsapit ng 8:00, tinungo na namin ang tirahan ni Ponti. At pagdating namin doon, nadatnan namin siyang nagsisimula ng magbago ng anyo. Hoy, Bonnie! Walang iya ka? Ganyan pala talaga ang tunay mong anyo! Napakabangit mo! At ang tatapang ninyo, ha? Pumarito pa talaga kayong tatlo? Ganyan na ba kayo kaatat na mamatay, ha? Talaga ba, ha? Sigurado kang mamamatay kami? Baka naman nakakalimutan mong nasa amin ang korona ng Undin. At baka nakakalimutan mo rin na nasa akin na ulit ang itim na libro ng turo ng kaliwa. Kahit na nahigop ng medalyon na yan ang lakas ko, nagawa ko pa rin itong ibalik sa pamamagitan ng ritual ng pag-aalasip. Ganyan kalakas ang karunungang narito sa librong ito. Ay nako, kaya pala nawawala ang libro sa pinaglagyan ko. Nakuha mo na pala. Siyempre naman, hindi ako talunan katulad ninyo. Mga mangmang! At kung akala ninyong ganun kadali nyo kung matatalo, dyan kayo nagkakamali. Mabagal, ngunit malalaki ang hakbang ng Alasip papalapit sa aming tatlo. Pero matapang na umabante si Uno para salubungin siya. Dahil malahigante sa laki ang aswang, tila muling tumambol sa kaba ang dibdib ko. Idagdag pa ang nanlilisik nitong mga mata, matatalas na ngipin, at ang dilang humahaba na para bang kaya nitong pasukin ang loob ng katawan mo at galugkarin ang buong laman mo. Diyos ko, ibang-iba pala talaga siya sa totoong buhay. Mas malaki mas nakakatakot. Ako, Via, huwag kang panghinaan ng loob. Malaki lamang siya, pero mas marami pa rin tayo. Sasabayan natin ng liksi ang lakas niya, ha? At sigurado kung hindi niya maiiwasan ang bawat atake natin, lalo na kapag sabay-sabay natin ginawa yon. Ipakita ninyo ang tapang ninyo at labanan nyo ako. Pero sinasabi ko sa inyo, magiging pagkain ko lang ang mga atay ninyong tatlo. Nakakatakam. Iba't ibang patay ang matitikman ko sa isang kainan lang. May mangkukulam, may manunugis, at may dugong albularyo. Mukhang masaya to. Naunang sumugod ang Alasip. Itanaas niya ang kamay niya at sunod-sunod na kinalmot si Uno. Pero dahil sa bilis at liksi ng binata, hindi siya kaagad tinamaan. Nakabuelo pa si Uno at nasugwatan ng aswang sa tagiliran. Napahiyaw ito at lalong bumilis ang galaw. Hanggang sa bigla itong umiba ng direksyon at sinalubong ang atake ni Uno. Kaya pareho silang nasaksak. Si Uno naman tinamaan sa kanang braso, ang aswang sa balikat. Uno! Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Pero kahit nagawa niya akong sugatan, sisiguraduhin kong mapupuruan ko pa rin siya. Umanda ka, Alasip ka! Hindi kita urungan! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang bugwit na gaya mo! Nagsimula ulit magpambuno ang dalawa. Tila ba wala silang kapaguran sa pakikipaglaban sa isa't isa. Hanggang sa muli na namang masaksak ni Uno ng punyal ang aswang sa malaking binti. Teka, bakit parang may kakaiba sa pakiramdam ko? Bakit hindi naman ako ganong nasaktan kanina nung una mo ko sinaksak? Pero bakit ngayon? Dahil hindi naman ito ang patalim na una kong ginamit nung una tayo naglaban. Pero ngayon, gamit ko na ang punyal na ginamit pa ng lolo ko sa panunugis niya sa masasamang aswang na kagaya mo! Hindi maaari. Hindi ako papayag na matalo mo lang ako. Itong sa'yo, hangal! Sangal ka! Aswang! Dia! Ikaw na ang unang umalalay kay Uno. Kailangan ko makuha ulit ang itim na librong iyon. Kailangan sunugin iyon para muling mawalan ng lakas ang Alasip na yan. Sige po, Miss Medel. Muli akong napalingon sa dalawang naglalaban nang biglang dumaing si Uno.
Nakita ko kung paano siya magkasunod na kinalmot ng alasip sa likuran habang nananatili lang siyang nakatayo. Parang tinatanggap lamang niya ang bawat atake ng aswang. Uno! Uno, ano ba? Lumaban ka nga! Oh, kumagalala, Via. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Diyos ko, anong ayos? Narinig mo ba yung sinasabi mo, ha? Halos manginig ang mga kamay ko habang tinitignan ang sugat niya. Pero mas malaki ang takot ko na baka mas lumala pa iyon kung hindi ko siya aalalayan. Napakagat na lamang ako sa labi ko. Kilala ko na kasi si Uno. Kapag may pinaglalaban siya, hindi talaga uurong. Kaya kahit ayaw ko, pinilit kong patatagin ang loob ko. Sa harap namin, muling sumugod ang alasip. Mas mabangis, mas mabilis, at mas nakatatakot kahit puro sugat na rin ang katawan nito. Pero napansin ko na hindi basta-basta lumalaban si Uno. Iniiwasan niya ang bawat atake, tila ba may hinihintay. Ano? Napapagod ka na? Ha? Ako mapapagod. Hindi ako mahina para mapagod ng ganun lang kabilis. Napahigpit ang hawak ko sa pendant ng medalyon habang pinapanood ko ang muling pakikipagbuno ni Uno sa aswang. Paulit-ulit niyang iniiwasan ng matatalim na kuko ng alasip kahit halos sumayad na iyon sa mukha niya. Uno! Uno, mag-iingat ka! Kaya ko to. Pangako. Hindi ako susuko. Liligawan pa nga kita at papakasalan, di ba? Kung sa ibang pagkakataon siguro niya sinabi iyon, baka kinilig pa ako. Pero dahil nasa kalagitnaan kami ng laban kontra sa aswang na alasip, hindi ko na yon pinansin. Ramdam kong humihina na ang galaw niya kumpara kanina. Pero pilit pa rin siyang lumalaban. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Miss Medel mula sa di kalayuan. Napalingon ako at nakita ko ang itim na aklat sa kamay niya. At ewan ko ba, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Via, takbo! Hindi kayo makatatakas sa akin, mga hangal! Patatapos ng lahat ang kasamaan mo, Ponte! Sa oras na matupok ang librong ito, matutupok na rin ang pinangmamalaki mong kakayahan! Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa hangin. Napahawak ang alasip sa ulo niya. Parang pinipiga ang utak sa sobrang sakit. Humiyaw siya, halatang hindi na makayanan. Kahit sugatan, mabilis na sumugod si Uno at muling umatake. Sa isang iglap, naibaon niya ang punyal sa dibdib ng aswang. Bigla akong napigilan. Parang bumagal ang mundo. Ang hangin, ang mga tunog, pati ang tibok ng puso ko. Ah! Hindi! Hindi pwede to! Hindi pwede! Via! Ang medalyon! Tumango ako at buong tapang kong nilapitan ng aswang. Idinikit ko ang medalyon sa noon nito at mas lalo pa itong napahiyaw na tila ba mawawala na sa sarili. Ha! Ngayon, alam mo na kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging matapang at malakas. Hindi porket mas malaki ka sa amin, aatrasan ka na namin, no? Hindi! Hindi pwede to! Hindi pwede to! Hindi pwede! Tignan nyo! Unti-unti nang natutupok ang aswang! Nang balingan ko ng tingin ng aswang, nakahiga na ito sa lupa at unti-unting naaagnas ang katawan. Hanggang sa ilang sandali pa, tuluyan na nga itong naglaho kasabay ng pagkatupok ng itim na librong pagmamay-ari ng alasip. Tapos na ba yung laban? Ha? Oh, Via. Tapos na. Makakahinga ka na ng maluwag. Hanga ako sa katapangan mo. Napaluhod ako sa lupa. Hindi ko namalayang nanginginig na pala ang buong katawan ko. Si Uno na sugatan ang siya pang umalalay sa akin. Ilang sandali pa, lumapit si Miss Medel sa amin. Hawak ang abo ng aklat na walang bakas ng dati nitong anyo.
Ay, tapos na. Wala na kayong dapat pang ikabahala, ha? Babalik na sa normal ang buhay nating lahat. Dahil wala na ang alasip na gagambala sa bawat pagtulog natin. Ang tatapang ninyo, bilib ako sa inyo. Wala po yun, maliit na bagay. Bilib ako sa iyo, iho. Abay, sugutan ka na't lahat eh. Nakuha mo pa talagang magyabang. Nagtawanan silang dalawa, pero hindi ko magawang makisabay. Presko pa kasi sa isip ko ang lahat ng nangyari. Iyon ang unang beses na nakipagsagupaan ako sa isang aswang kasama ng ibang tao. Umuwi na rin kami pagkatapos nun. Nakahanda ng tulugan ni Uno sa sahig ng kwarto ko, habang ako naman nananatiling nakaupo sa kama. Ano namang iniisip mo? Wala. Hindi lang talaga ako makapaniwala na nagawa nating tapusin yung buwisit na Ponte na yun. Sa totoo lang, nasasayangan ako sa pagkakaibigan nating apat nila Ponte at Stephen. Pero sana kahit ganun ang nangyari, kung sakali mong malaman ni Stephen ang tungkol kay Ponte, matanggap niya ang totoo. Ay, sana nga. Kinabukasan, pumasok kami sa trabaho na parang walang nangyari nung nagdaang gabi. Takang-taka si Stephen habang sinusuri ang itsura naming tatlo ni Uno at Miss Medel. Oh, teka nga, bakit ba titig na titig ka sa amin ha? Wala lang. Nagtataka lang ako, pare-pare kayong itsurang panda. Umami nga kayong tatlo. Nagdodroga kayo, no? Uy, ikaw talaga. Yung bunganga mo ha, tigil-tigilan mo nga yan. Baka may makarinig sa'yo, isipin na totoo. Alam mo, kilala mo naman kami, di ba? Hindi kami mga adik, no? Oo na, sige na. Ano ba talaga nangyari? Ay, kapag kinuwento ko sa'yo, maniniwala ka ba? Depende sa kwento. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na kapaglaban kaming tatlo sa aswang kagabi? Oh, teka, kaya ba maraming benta si Pepe Uno? Ganun na nga. Dahil mapilit siya, ikinuwento ko na rin sa kanya ang lahat ng nangyari. Wala akong itinagong kahit anong detalye. Hindi siya makapaniwala nang sabihin kong si Ponte ang aswang na siyang nagdudulot ng bangungot sa mga taong binibiktima niya. Hayop na yan. Kaya pala sobrang bigat ang pakiramdam ko sa hinayupak na yon. Oh my gracious! Hindi lang pala siya basta hayop. Halimaw talaga siya. Pero buti na lang nagawa niyo siyang paslangin. No? Kaya nga eh. At dahil yun kay Uno, isa siyang manunugis pala ng aswang. Kaya hindi na rin siya ganong nahirapan. Simula noon, hindi na muling nasundan pa ang patayan sa bayang iyon. Wala nang staff sa munisipyo ang binabangungot. At naging magaan na ulit ang paligid dahil wala nang mabigat na enerhiyang sumasakop doon. Pinagpatuloy na rin ni Uno ang pagpaparamdam sa akin. At todo asar naman si Stephen sa aming dalawa. Sabi ko na nga ba eh. Grabe yung sakap ng signal ko ah. Abot hanggang future. Kitams, nalaman ko kagad na magkakagustuhan din kayo sa huli. The more you hate, the more you love. Ika nga nila. Anong magkakagustuhan? Wala pa naman ako sinasabing gusto ko si Uno, no? Ay nako, in denial pin ka talaga. Kitang-kita naman sa mga mata mo. Nagtitwinkle-twinkle little star pa oh. Baliw ka talaga. Twinkle-twinkle ka pa dyan. Ginawa mo namang between yung mata ko. Ay nako, bakit totoo naman oh. Alam mo, next time nga, tingnan mo sa salamin ng itsura mo tuwing nakikita kayo ni Uno para malaman mo yung sinasabi ko. Naiilang talaga ako dahil sa dami ng napapansin ni Stephen. Tuloy, ang lapad ng ngiti ni Uno dahil parang inilalaglag na rin ako ni Stephen sa kanya. Pinipilit ko ngang umaktong natural kapag nasa harap ko si Uno. Pero dahil kay Stephen, mas lalo patuloy lumakas ang loob ng binata. Samantala, 1 taon ang lumipas.
Via, Ano na naman? sungit mo naman. Oh, ano naman ngayon? Martes. Ay, nako, baliw. Bakit? Martes naman talaga. Sinabi ko bang hindi? Hindi nga. Pero alam mo ba kung anong meron ngayon? Ano? Di date kung kailan mo ako unang sinungitan. Grabe, seryoso ba? Natandaan mo pa yun? Ay, oo naman. May journal kaya ako. Nakasulat yun dun, oh. Journal? Seryoso ka? Oo. Hoy, bakit? Mga babae lang ba pwede? Bakit? May sinabi ba ako? Wala. O yun naman pala eh. Pero hindi ko naman talaga gawain na magsulat dun sa journal ko. Nagsimula lang to nung nakilala kita eh. Masyado ako na-intriga hanggang sa isang gabi. Nabutan ko na yung sarili kong nagsusulat sa notebook. Tapos sinusulat ko yung mga nangyayari dito sa munisipyo. Kung paano mo ako sinusungitan at kung paano mo nagagawang pag-aanin yung paligid tuwing ngumingiti ka. Aaminin ko, kinilig ako sa banat na iyon ni Uno, Miss Jam. Pero dahil sanay akong itago ang nararamdaman ko, hindi ko yon ipinahalata. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko at dumiretso ang tingin sa mga mata ko. Via, sa totoo lang hindi ko man sinasadyang maramdaman to. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang nagugustuhan ko na yung pagsusungit mo sa akin eh. Para bang naaliw na ako kapag nakikita kong umiirap ka tuwing nagkakasalubungan tayo. Weirdo man pakinggan pero nagugustuhan na talaga kita. Kasi hindi ka takot na ipakita kung sino ka. Pakikiraan nga lang. Mamaya ka na umiksena, Tep-Tep. Kinakabahan na nga yung tao eh. Kinakabahan? Kaya pala nahuhulas na yung mga palad mo. Oh. Sorry. Ay, Ayos lang. Sabihin mo na lang kung ano ba yung gusto mong sabihin. At ayusin mo kung ayaw mong matungkot kita dyan. Lolo, Isyong? Teka. Lolo, ano bang ginagawa niyo rito? Ano pa, hindi pinibisita ka. Umis na kaya kita, Apo. Si Lolo naman eh. Parang hindi ako bumisita sa bahay tuwing kinsenas ah. Bakit? May schedule pa dapat ang pagkamis. Ay nako, Lo. Alam mo, parang nakikinita ko na si Uno sa'yo pag tumanda na siya eh. Parehong-pareho kayong ang daming sinasabi. Sigurado ako magkakasundo po kayong dalawa. Ay, nako, dapat la. At ang gusto kong magiging asawa mo, dapat yung marunong makisama. Lolo naman asawa agad. Ay, bakit ito naman ang punta doon? paano ba yan? Si Lolo na mismo nagsabi niya na. Ano, pakasal na ba tayo? Hoy, pakasal mo mukha mo. Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Bakit? Kahit kasal na tayo, pwede pa rin naman kita ligawan, araw-araw. Mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Lolo Isyong at Uno. Kaya nagkaroon naman si Uno ng kakampi para mapasagot ako. At dahil nakikita ko namang desidido siya at seryoso talaga sa akin, sinagot ko na rin siya. Talaga? Sinasagot mo na ako? Ano mang sinabi ko? 'Di ba sabi ko, kapag hinalikan kita, ibig sabihin tayo na. Sa pisngi lang pala. Akala ko kasi halik sa labi eh. Na-excite tuloy ako. Ano ka? O hindi pwede no. Mahahalikan mo lang ako sa labi kapag hinarap mo na ako sa harap ng altar. Oo na. Sige na. Tama. Ay nako. Masusunod po, mahal na prinsesa. 2 taon pa ang lumipas bago namin napagpasyahang magpakasal ni Uno. At ngayon, sa wakas, mag-asawa na kami. Totoo pala, darating ang pag-ibig sa oras na hindi mo inaasahan. Gaya nga ng sabi sa kanta, love moves in mysterious ways. Hindi ko akalaing ang dating kinaiinisan ko lang, siya rin palang makakatuluyan ko. Dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento, Miss Jen. Maraming salamat po. Muli, ako si Via. At ito ang aking kwento. Yun, Yun, natatapos na rin natapos ang na ating rin. kwento for today. Yan. Yes, sa kwento ni Via at ni Ni Uno. Uno.
Yan. Kaya ayun mga kayangga, kung ano man yung favorite part nyo doon, yung natutunan nyo ron, i-comment down below nyo lang, di ba? Para, malay nyo, yun ang mapili natin, kagaya ng kayangga of the day natin, na si Noel. Yes. And then, sa mga susunod pang mga kwento, syempre, subaybayan nyo rin po. And then, mag-comment lang din po kayo. Hindi lang mag-comment. Ano pa dapat natin gawin? Like, tapos comment, And share. And Ayan. subscribe. And Yan, subscribe, mag-subscribe syempre. kayo Lalo sa- na po sa mga bago lang, wag na pong mahiya. Oo. Mag-subscribe para magkita-kita tayo ulit sa susunod nating video. Yes. Again, maraming salamat sa pakikinig at panonood.